Matapos akong takwil ng angka ng Qinghiguan, naging katatawanan ako ng buong Shangjing. Inisip ng ama ko na kahiya-hiya ako. Gusto pa niyang mamatay na lang ako sa sakit. Sa gitna ng malamig na taglamig, pinarusahan ako ng aking stepmother na lumuhod sa niebe. Walang tigil ang aking lagnat. Nagkataon na ang pamilya Zhou, ang pilay na prinsipe na tinatawag na buhay na hari ng impyerno, dumaan at hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Halos wala ng pag-asa. Nanginginig ang boses na tinanong, pwede mo ba akong pakasalan? Tiningnan niya ako, iniabot niya sa akin ang kanyang kamay, tila pagod. Hinila ako palabas ng puti. Iyon ang kanyang sagot, sa labas ng paaralan ng mga babae. Maraming tao. Pero ako ay hayagang tinanggihan sa pintuan. Hindi ako pinapasok. Kahit nakalahating buwan ang nakalipas. Ako pa rin ang pinakamagaling na dalaga sa Shangjing. Ako ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan, dahil ako ay tinakwil, at ito ay mula sa isang matandang angkan. Ang panganay na anak ng angkan ng Qinghiguan, na personal na nagbigay ng liham ng pagtatakwil. Wala akong ginawang mali. Hindi ko lang siya napasaya. Iyon lang. Ngunit ito ay simula pa lang. Wala na akong makakatanggap ng kahit isang imbitasyon sa piging ng mga babae. Ang mga marangal na dalaga ng Shangjing, natatakot na magkaroon ng anumang koneksyon sa akin. Ang aking ama ay nahihiya na payagan akong lumabas. Gusto niyang ako ay magkasakit at manatili sa bahay. Maging ang paaralan na dati ay ipinagmamalaki ako, ay tinanggal ang aking pangalan. Ang opisyal ng paaralan ay nakatayo sa lansangan. Malamig na inulit. Ang sinumang babaeng tinakwil ay hindi na maaaring pumasok sa paaralan ng mga babae. Miss Jiang, umuwi ka na. Ang paaralan ng Great Way ay mahigpit, wala pang estudyanteng tinakwil habang nag-aaral. Ako ang una. Sa paligid, walang tigil ang tawanan. Nag-uusap-usap kung ako ay tinakwil ng ganito. Matagal na akong nagbigti. Bakit pa siya nagpakita ng ilang beses dito kung hindi dahil sa kakulangan ng pagkatao at talento? Paano kaya lalapit ang pamilya Guan upang manakwil? Sino ang nakakaalam kung ilan sa kanyang dating talento ay totoo at ilan ang peke? Tumayo ako sa hangin, payat na parang anumang oras ay matatangay. Inutusan ng opisyal ang mga bagay na iniwan ko sa paaralan, lahat ay ibalik sa akin. Mula simula hanggang wakas, hindi ako pinayagang tumapak sa paaralan kahit isang hakbang. Hanggang sa huli, nang ibigay sa akin ang isang luntiang kin. Tinanggap ko na nakanguso ang labi, maputla ang mukha. Tinanong ko ang guro, ano ang pagkakamali ko? Ang opisyal ay nagturo sa akin ng aralin sa kinuon. Siya ang laging pinakamahusay na pumupuri sa aking talento at kasipagan. Matagal niya akong tiningnan. Ang kanyang matigas na mukha ay biglang nanginginig. Sabi niya, wala kang kasalanan. Ngunit ang mundo ay laging malupit sa mga babae. Muntik na akong umiyak. Mula pa noong bata ako, alam ko na, lumaki ako, ay magpapakasal sa panganay na anak ng angkan ng Qinghiguan. Ito ang aking yumaong ina, na nag-iwan sa akin ng huling garantiya. Kahit na hindi ako gusto ng aking ama, mahigpit ang aking stepmother. Mayroon akong lakas ng loob na mabuhay. Kahit na alang-alang sa pamilya. Guan, hindi na ako sasaktan. Ang angkan ng Qinghiguan ay tunay na isang dakilang pamilya. Ang panganay na anak, si Guanzhao, may taglay na karunungan mapaghimagsik, lalo na mahusay. Alam ko na upang maging may bahay ng pamilya Guan, ay mas mahirap at hindi pwedeng maging tamad. Pumasok ako sa paaralan ng mga babae. Ako ang karapat-dapat na dalubhasang babae ng Shangjing. Ako ang mamamahala sa sambahayan, malalaki at maliliit na piging. Hindi magkakamali, chin, chess, kaligrapiya, at pagpipinta, birtud, pananalita, anyo, at kahinhinan. Lahat ay ginugol ko ng maraming araw at gabi upang gawin ito ng perpekto. Sa wakas ay nakuha ko ang pagsang-ayon ng pamilya Guan. Ang matandang ginang ng pamilya Guan ay personal na dumating upang makita ako. Tumango siya at tahimik na pumayag sa kasunduang ito. Ngunit hindi ko inaasahan. Si Guanzhao ay hindi kailanman nag-isip na pakasalan ako mula simula hanggang wakas. Sinabi niya, Miss Jiang, ayaw kong pakasalan ang isang, tulad ng lahat ng babae sa pamilya Guan, na walang pinagkaiba. Tingnan mo, sa kanyang mga mata ako ay, ganito lamang ang isang matigas at makalumang dalaga ng magandang angkan. Walang pinagkaiba sa iba. Gusto kong maging pangunahing asawa ng pamilya Guan. Ngunit hindi ko naisip, si Guanzhao ay gusto lamang ng isang asawang gusto niya. Lagi akong nagsisikap, maling direksyon. Ang pagkakaroon ng ganitong wakas ay hindi aksidente. Ngunit Guanzhao, sa mga taong ito na minahal kita, paano mo iyon binibilang? Sa sandaling natanggap ko ang liham ng pagpapawalang bisa ng pamilya Guan, alam ko na, tapos na ang buhay ko. Walang mga has na pakasalan. Ang babaeng pinawalang bisa ng pamilya Guan. Pagbalik mula sa paaralan ng mga babae, nagsimula akong lagnatin, malabo ang isip, na naginip ako ng mga pangyayari bago mamatay ang aking ina. Siya ay nagkasakit sa kama sa loob ng 3 taon. Ang aking ama ay may ibang babae na sa tabi. Hindi man lang siya dumalaw sa kanya kahit isang beses. Kahit siya, bago mamatay,
Ako lang ang humawak sa kanyang kamay. Malamig at tahimik ang silid. Salita sa salita, pinatandaan niya sa akin. Ang ama ay walang pagmamahal. Ang madrasta ay tiyak na magmamalupit sa iyo. Kailangan mong magplano ng lahat ng mag-isa. Pumasok sa paaralan ng mga babae upang matuto ng kabutihan at kakayahan. Maging matalino at magtiis. Mag-asawa sa pamilya Guan. Lahat ay magiging maayos. Magtiis ka. Kapag natapos na ang pagtitiis, magiging mabuti na. Ngunit inay, hindi mo sinabi sa akin. Kung si Guan Zhao ay hindi ako pakakasalan, ano ang gagawin ko? Sa ikatlong araw ng aking lagnat, ang matandang utusan ay hindi pa rin nakuha mula sa madrasta. Ang pahintulot, upang tawagin ang doktor. Ang aking ama ay hindi pinayagan ang sinuman na gamutin ako. At hindi rin pinayagan akong magpadala ng mensahe sa labas. Ang madrasta ay sumunod sa utos ng ama. Pinapaluhod niya ako sa niebe tuwing gabi upang magmuni-muni at walang paggamot. Ganito pa ulit-ulit, lalong lumalala ang sakit. Sa ikalimang araw, kahit ang dulo ng aking mga daliri ay mainit, kapag umuubo ako, lumalabas ang dugo. Napagtanto ko ng huli, ang aking ama ay nais akong mamatay sa sakit. Ang pamilya Jiang ayaw ng isang anak na babae na pinawalang bisa ang kasal. Ngayon, may mahalagang panauhin sa bahay. Maliwanag ang mga ilaw. Ang katiwala ng bahay ay naghahanda mula pa noong 3 araw ang nakalipas. Marahang naririnig ang tugtugin at awit. Bumagsak ang makapal na niebe. Nagpalit-palit ako sa lamig at init. Halos mawalan na ako ng malay dahil sa lagnat. Tahimik ang gabing may niebe. Ilang ilaw na nag-iisa. Ngunit may tunog ng yapak sa niebe. Ang pulang opisyal na kasuotan ay nahulog sa harap ko. Ang pamilya Zhou, ang pilay na binata na tinaguri ang ngiting demonyo, ay nakatayo sa harap ko, nakatingin sa akin pababa. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Parang hinahawakan ang isang dayami na magliligtas sa akin. Sandaling napaatras, napakabigla. Sa pagsusumamo, tinanong ko, maaari mo ba akong pakasalan? Kaya kong gumuhit ng pinakamagandang larawan. Kaya kong asikasuhin ang iyong bahay. Mayroon lamang akong masamang reputasyon. Tahimik ang mga tagapaglingkod. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali. Ang mga parol na nakasabit sa balkonahe ay nagkalat ng liwanag. Bumagsak sa kanyang mukha. Ang oras ay tila mainit at maaliwalas. Walang kahit anong kalupitan na karaniwan niyang ipinapakita. Malamig at nakakatakot na anyo. Si Zhou Gutang ay inabot sa akin ang kanyang kamay ng pagod. Hinila ako mula sa putik. Ito ang kanyang sagot. Hindi ko naisip na isang araw, makikisangkot ako kay Zhou Gutang. Ako ay isang maharlikang dalaga. Ako ay isang malapit na opisyal ng emperador. Isang mabangis na lobo sa palasyo. Lahat ay natatakot at gumagalang. At naiinis sa kanyang malupit na pamamaraan. Ang reputasyon ni Zhou Gutang ay napakasama na. Ngunit iniligtas niya ang aking buhay. Tumitig ako pababa sa aking mga kamay. Parang mainit pa ang mga palad ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang noong panahon na iyon. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Kagagaling ko lamang sa malubhang sakit. Ngunit tinawag ako ng aking ama sa harap na bulwagan. Noong huling punta ay noong dumating ang angka ng Guan para bawiin ang kasal. Ngayon, iba na. Ang bulwagan ay puno ng mga handog pangkasal. Ang mga kahon ay may marka ng tahanan ni Zhou. Binuksan ang takip. Bumulwak ang nakakasilaw na liwanag. Ang matchmaker ay matagal nang umalis. Ang aking ama ay nakaupo sa itaas na may mabigat na mukha. Pumasok pa lang ako, may isang tasa ng tsaa na inihagi sa akin. Nabasag ito sa tabi ko, wala pang 1 pulgada ang layo. Paano ka nangahas na lumapit kay Zhou Gutang? Walang awa at malupit. Maraming kalaban sa politika. Gusto mo bang saktan ang buong pamilya natin? Una, ako ay binitiwan sa kasal. Pagkatapos, nagkaroon ng lihim na relasyon. Ako ay malinis sa buong buhay. Paano ako nakapagpalaki ng anak na tulad mo? Maya-maya, darating siya sa ating tahanan. Ikaw mismo, sa iyong sariling bibig, sa kanya, tanggiin ang kasunduang ito. Ang laylayan ng aking damit ay nabasa ng tsaa. Mahina kong sabi, maari bang itanong, Ama, paano ko tatanggihan si Zhou Gutang? Ang aking madrasta na nakaupo sa tabi ay nagsalita. Dati siya ay isang babae ng pangalawang asawa. Hinintay niyang mamatay ang aking ina bago siya naging lehitimong asawa. Sa sumunod na 10 taon siya ay nagkaroon ng isang lalaki at isang babae. Namuhay ng napakasaya at walang problema. Ako lamang ang nakakaalala. Ang mga mata ng aking ina na hindi nakapikit bago siya mamatay. Siya ay ngumiti ng mahina at nagsabing, madali lang iyan. Ang pamilya ko ay may pamangking lalaki. Siya ay matuwid na tao, at hindi namimili ng babaeng binitiwan sa kasal. Kapag dumating ang inspektor na si Zhou, sabihin mo sa kanya na ikaw ay may kasunduan na sa aking pamangkin. Hindi masama bilang isang solusyon. Ang aking katulong na babae sa tabi ko ay nag-angat ng ulo ng hindi makapaniwala. Walang tao sa bahay na hindi nakakaalam na ang pamangkin ng aking madrasta ay mahigit 30 anyos na at napakapangit. Ang ganitong tao, paano magiging karapat-dapat ang lehitimong panganay na anak na babae ng sambahayan ng Jiang? Ang aking ama ay tahimik na pumayag, hindi nagsalita. Sa gitna ng kahangalan, ako ay nakaramdam ng kakaibang kalmado. Nag-iisip lamang ako. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi ko kailanman sinuway ang aking ama. Tiniis ko ang mga panunumbat ng aking madrasta.
Ang aking pagiging anak at kapatid ay kilala sa malayo. Sa anong hakbang ako nagkamali upang mapunta ako sa ganitong kalagayan? Ngunit ang sitwasyon ay naiiba sa inaakala ng lahat. Ang aking ama ay may balak na tanggihan ang kasal. Alam iyon ni Joe Gutang, kaya nagdala siya ng isang regalo. Ayon sa mga naglilingkod sa harap na bulwagan, si Joe Gutang ay ngumiti ng dahan-dahan at mahinahon sa harap ng aking ama at madrasta. Binuksan ang regalo. Ito ay isang piraso ng dila ng pamangkin na duguan. Sinabi niya, ang taong ito ay nangahas. Magpahayag ng malakas na pakakasalan niya ang panganay na anak na babae ng Jiang, si Jiang Zhaoxu. Ganito, kawalang katwiran, paninirang puri at kaguluhan. Ayon sa batas ng dakilang Wei, maaaring parusahan ng pagputol ng dila. Si Jiang Zhaoxu ay ang aking magiging asawa na hindi pa opisyal, si Joe Gutang. Sino man ang gumalaw sa kanya ay kalaban ko. Grand Tutor Jiang, ano sa palagay mo? Kahit na ang aking ama ay maraming taon sa kanyang karera sa gobyerno, hindi pa siya nakakita ng ganito kadugo at direktang paraan. Agad na nahimatay ang madrasta. Pagkagising, paulit-ulit siyang nagsuka. Si Joe Gutang ay umalis mula sa harap na bulwagan. Mamaya, hinanap niya ako. Ako ay nagpipinta. Ang mahabang scroll ay inilatag sa mesa. Nakatayo si Gutang sa ilalim ng bintana. Banayad niyang inilagay ang isang hairpin sa mesa. Perlas at hari. Ang ganitong hairpin ay nakita ko noong nakaraang. Sa piging ng palasyo, isinuot ng konsorte sa kanyang buhok. Galing sa katimugang kaharian. Napakahalaga. Pinisil ko ang aking labi. Matagal. Ang kamay kong may hawak na pluma ay pumapapig at kumakawala. Tinitigan ko si Joe Gutang ng seryoso. Na-break ang engagement ko. 5 simpleng salita pero bumara sa aking lalamunan. Sa buong buhay ko, maingat ako. May ganitong pagkakamali, pero sapat na ito para ikamatay. Sapat na para hindi na ako makatayo ng may dignidad. Ngumiti si Joe Gutang. Ang kanyang tingin ay mabigat. Pero ako'y na-break lang ang engagement. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong maging kalmado. Ako ang sa loob ng 10 taon sa paaralan ng mga babae, ang pinakamahusay na estudyante. Ako ang nag-organisa ng piging ng palasyo para sa konsorte. Lagi akong maayos sa aking mga gawain. Hindi mo na kailangan pang mag-alala sa mga gawain sa loob ng bahay. Magiging mabuting asawa ako. Ang pakasalan ako ay hindi isang masamang ideya. Kaya, Joe Gutang, pwede bang huwag mo akong iwan dito ng mag-isa? Lumapit si Joe Gutang. Sa isang saglit, nag-alala ang aking puso. Bumagsak ang liwanag sa kanyang mukha. Parang mga pira-pirasong ginto. Kinuha niya ang hairpin na iyon at isinuot ito sa aking buhok. Pinunasan niya ang luha na pumatak sa aking pisngi. Alam ko, ikaw ang pinakamabuting dalaga sa kabisera. Habang narito si Joe Gutang, minsan, mabubuhay ka ng pinakamagandang buhay. Bulong ni Joe Gutang na pampaamo. Kaya huwag ka nang umiyak, tulad ng walang nag-aakala na ako'y ikakasal sa pamilya Guan. Wala ring nag-isip na ako, bilang ang pinakamagaling na panganay na anak na babae ng pamilya Jiang. Ngunit sa may palayaw na aso ng korte si Joe Gutang ay magtatakda ng kasal. Ngunit ganyan ang katotohanan. Sa mahabang panahon pagkatapos nito, si tatay at ang aking stepmother ay iwasan ako. Hindi nais na maalala ang madugong eksena noong araw na iyon. Tanging ang aking yaya mula pagkabata ang nag-alala. Si Supervisor Show ay malupit, nakakatakot. Kung ikakasal ka sa kanya, paano kung hindi kanya pakitunguhan ng mabuti? Naisip ko, hindi. Sa aking tiyak na sagot, ang aking yaya ay nagulat. Sa totoo lang, nadarama ko lang na iba si Joe Gutang sa sinasabi ng iba. Hindi niya ako pinabayaan na mamatay sa niebe. Naniniwala akong siya ay isang taong tumutupad sa kanyang pangako. O kahit man lang, gusto kong maniwala. Kamakailan lang na ipinagkasundo. Ibinigay ni Joe Gutang ang lahat ng kanyang titulo ng lupa at mga tindahan sa akin upang pamahalaan. Sabi niya nang may katiyakan, kailangan mo ring pamahalaan ito maaga o huli. At kinuha rin niya ang isang painting na paghuhugas ng sandata mula sa aking mesa. Ako'y galit ngunit natawa rin. Ako at si Guanzhao ay ipinagkasundo mula pagkabata. Nagkita kami minsan tuwing 3 hanggang 5 taon. Kahit magkita kami, hirap kaming mag-usap dahil sa pagiging estranghero. Hindi pa nakakita ng taong kasing walang pakundangan gaya ni Joe Gutang. Noong pista ng lantern, nang lumabas ako, saka ko nalaman na ang painting na kinuha sa akin ay kinuha ni Joe Gutang at ginamit. Ang Cheng de Luna nagbebenta ng mga painting ay palaging tumatanggap lamang ng mga prinsipe at maharlika. Ngunit sa pista ng lantern, nagbebenta sila ng mga painting mula sa paaralan ng babae para sa kawanggawa. Lahat ng kita ay ido-donate para sa garison ng Hilagang Kanluran. Para sa mga babae, ito ay isang pagkakataon upang sumikat. Mula sa edad na 12, ang aking painting ay laging ipinapakita tuwing pista ng lantern sa Chengdelo at laging nauubos sa bidding. Ngunit ngayong taon, dinala ng alila ang aking mga guhit sa Chengdelo. Pero hindi siya pinapasok ng tagapangasiwa dahil masama raw ang aking reputasyon. Hindi man lang pinayagan ang aking mga guhit na pumasok. Pagbalik ng alila, umiyak siya ng malakas dahil sa sama ng loob para sa akin. Akala ko si Joe Gutang ay hindi mapapansin ang ganitong mga bagay. Ngunit hindi ko inaasahan na sa isang mataas na plataporma sa tapat ng Chengdelo,
naglagay siya ng napakalaking parol. Sa sandaling makita ko ang ilaw, muntik na akong umiyak. Nakalimbag sa parol ang aking guhit na Shibing 2. Kapag naiilawan ng kandila sa loob, parang ang mga makalangit na sundalo at general ay parang totoo at gumagalaw. Mga sandatang bakal at kabayong bakal, punong-puno ng tapang at pagkakaisa. Lahat ay makakakita ng aking mga guhit. Iyon ang gusto ni Zhou Gutan na gawin. Lahat ng dumadaan ay humihinto at humahanga rito. Walang pumapasok sa Chengdelu. Galit na galit ang tagapamahala na parang tumatalon. Ang mga maharlikang binata ay dumarating upang magtanong ng presyo. Sa mataas na plataporma, napaangat ang sulok ng bibig ng matandang nag-aalaga ng parol. Pinakamahusay na mangguguhit, pinakamahusay na parol. Ang aking binibini ay may mahahalagang likhang sining. Kung hindi dahil sa pag-aalala sa digmaan sa Hilagang Kanluran, hindi ito madaling ilalabas. Lahat ng kikitain ay idodonate sa hukbo ng Hilagang Kanluran. Presyo ay 10,000 tael. Bawal bumaba ang presyo, hindi ibibenta. Nagulat at nagkagulo ang mga tao. Sinong binibini ang makakaguhit ng ganitong larawang puno ng digmaan at pagpapasya? Sinong binibini ang gumuhit at nagpresyo ng 10,000 tael? Sa sandaling sinabi iyon ng matanda, ang grupo ng mga maharlikang binata ay hindi nagsalita. Lahat ay tumingin sa binata na nakasuot ng asul sa gitna. Para siyang asul na buwan sa langit. Siya ay tahimik na humahanga sa parol ng matagal. Bawat stroke ng brush ay akma sa kanyang nais. Nadama niya ang isang maningning na kasiyahan na lumulutang sa kanyang puso, lalo na nang malaman niya na ang gumuhit ay isang babae. Tulad ng simula ng lahat ng itinakdang pag-ibig, ang guhit na ito ay kukunin ng pamilya Guan ng Qinghe. Bumaba ang tingin ni Guanzhao. Hindi alam kung sinong binibini mula sa aling pamilya ang gumuhit. Gusto ni Guanzhao na makita siya. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ni Guanzhao ang guhit na ito. Ngunit ang guhit na ito ay orihinal na iginuhit para sa kanya. Guanzhao, kahit siya ang panganay na anak ng pamilya Guan ng Qinghe, mula pagkabata ay sumama siya sa kanyang guro sa paglalakbay. Sa mga akademya sa Jiangnan at Hilagang Kanluran, siya ay nag-aral. Hindi siya madala sa kabisera. Sa nakaraang 2 taon, pupunta pa siya sa hukbo ng Hilagang Kanluran para magsanay. Ang mga sandata ay walang mata. Ang matandang ginang ng pamilya Guan dahil dito ay umiyak ng maraming beses. Nagmamadali silang magpakasal kami matapos akong maging sapat na gulang. Upang patatagin ang puso ni Guanzhao na gala, sakalang magiging maayos. Pero sa palagay ko, walang masama sa paglalakbay at pakikidigma. Ang mga patakaran at regulasyon sa kabisera ay hindi kailanman nakagapos kay Guanzhao. Siya ay magiliw at malaya. Sumalungat ako sa kagustuhan ng aking pamilya. Gumugol ng ilang buwan para iguhit ang isang Shibing 2 upang hilingin ang kanyang maagang tagumpay, tulad ng mga makalangit na sundalo, at matupad ang kanyang mga hangarin. Ngunit hindi ko inaasahan na una kong natanggap ang pagpapaalis ng aming kasunduan. Ang guhit na ito ay hindi na ipadala. Ngunit sa maraming pag-ikot, sa huli ay nakarating pa rin sa kanyang kamay. Ang matanda sa mataas na plataporma ay itinuro na kay Guanzhao ang aking kinaroroonan. Buti na lang, nakasuot ako ng belo. Lumingon ako at mabilis na umalis kasama ang aking alila. Ngayong ganito na, bakit pa magkita? Dagdagan lang ang problema ng bawat isa. Kakalakad ko pa lang sa tulay na bato, ay tinawag ako ni Guanzhao mula sa likuran. Nagdalawang isip akong lumingon. Si Guanzhao ay nagsimulang maglakbay bilang sugo noong siya ay 10 taong gulang. Ngunit ang sugong ito ngayon ay namamaos ang boses. Sinabi niya, ako si Guanzhao ng Qinghe. Maaari bang malaman kung aling pamilya ang binibini? May asawa na ba ang binibini? Ito na talaga ang gusto niyang itanong. Alam kong hindi ako makakatakas, kaya lumingon na lang ako. Sa tamang panahon, may nagdaraan na tindero ng parol sa tabi ko. Ang belo ay nahawakan ng mga sulok ng parol at hindi sinasadyang nahulog. Sa gabi ng silangang hangin, libo-libong puno ang namumulaklak ng parol, tinatangay ang mga bituin na parang ulan. Sandali lang iyon. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ni Guanzhao, at habang lumalayo ang matingkad na parol, ito ay tahimik na naging pagkagulat. Inilagay ko ang aking kamay sa loob ng manggas, at mahinang sinabi, binibining ko'y, matagal na tayong hindi nagkita. Si Guanzhao ay laging napupuot sa mga paghihigpit. Hindi niya inakala na ang tadhana ay magbibiro ng ganito kalaki sa kanya. Hindi niya inakala na ang pagpipinta na minahal niya sa unang tingin ay gawa pala ng kanyang dating kasintahan na kanyang binaliwal. Tumahimik siya ng ilang sandali at sinabi, nabalitaan ko na dati ang mga pinta ng babaeng paaralan ay inilalagay sa Chengde Tower, ngunit sa taong ito ay nagbago na. Tahimik kong pinagmasdan siya. Hindi ito pagbabago ng paaralan. Ito ay pagbabago ko. Mula nang iwanan ako, hindi na ako makapasok sa babaeng paaralan. At ang aking mga pinta ay hindi na rin makapasok sa Chengde Tower. Kaya't sa ganitong paraan na lang ako. Si Guanzhao ay biglang nag-angat ng tingin, hindi makapaniwala. Mula pagkabata ay naglakbay siya sa iba't ibang lugar.
hindi niya naisip na muling pumunta sa kabisera. Ang kanyang isang salitang pakasal ay sapat na upang isara ang lahat ng aking takas. Halos pigilan ko na ang aking luha. Ang ipinagkasundong kasal ay hindi naman talaga iyong kagustuhan. Naiintindihan ko na ang isang babaeng tulad ko ay hindi ang iyong tipo. Alam ko, ngunit Guanzhao, naisip mo ba kung ano ang gagawin ko? Nabalitaan ko na ang anak ng Guan ay may malawak na pananaw at hindi mabilang ang kanyang mga nagawa. Ngunit hindi niya ako kailanman pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa tabi ng kanal. Ang mga parol ng mga turista ay patuloy na lumulutang sa agos ng tubig. Naramdaman ko lang na ang mga makukulay na ilaw ay nakakasilaw. Ang mga mabangong karwahe ay nagpapausok sa daan. At saka ko lang natanto na lahat ay umiiwas sa akin. Nang lumingon ako, saka ko lang natuklasan na si Joe Gutang ay nandiyan pala. Sumusunod sa akin mula sa malayo. Sa likod ko ay ang mga kumikislap na ilaw at suot niya ang kanyang kulay na uniforme ng opisyal. Kaya pala lahat ay umiwas sa daan. Tumigil ako sa paglalakad. Si Joe Gutang ay nagsabi na may ngiting hindi maintindihan. Akala ko hindi mo ako matutuklasan. Ang aking alilang babae sa tabi ko ay sobrang takot na halos hindi na makalakad. May sabi-sabi sa bayan na tuwing si Joe Gutang ay ngumingiti ng ganyan, ay malapit nang makipagkita kay Yama. Ngunit dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nagtaas ng ulo upang magpasalamat. Salamat lamang iyon, dalawang salita. Salamat sa pagligtas mo sa akin sa kagipitan. Pag-iwas sa maraming pagdurusa. Tanging ang kanyang manggas lamang ang aking nahawakan. Tumingin si Joe Gutang pababa at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang malaking palad ay ganap na binalot ang aking kamay. Siya ay tamad na nagsabi, Jiang Zhaoxu, mula ngayon, dito ka na kumapit. At ang gusto ko ay hindi lamang salamat. Ang parol na washing soldiers na ginawa ni Joe Gutang ay naging usap-usapan sa kabisera. Sa susunod na isang buwan, pati ang matandang general na si Duke Wei ay humanga sa washing soldiers na larawan dito. Ang talento ng binibining Jiang ay muling sumikat sa kabisera. Nakatanggap pa nga ako ng imbitasyon mula sa Prinsesa Jialo. Si Prinsesa Jialo ay may mataas na katayuan. Siya ang nagtatag ng paaralan ng mga babae noong kabataan niya. Ngayon, siya ay nagretiro na sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ay nagbukas muli ng piging. Lahat ng mga babaeng inanyayahan ni Prinsesa Jialo ay mula sa mga piling pamilya sa kabisera. Ngunit nag-aalangan pa rin ako kung pupunta. Natatakot ako na muli nila akong kutsain tungkol sa pag-iwan sa akin at gamitin iyon upang ipahiya ako. Isinara ni Joe Gutang ang mga dokumento sa kanyang kamay. Sumandal siya sa bintana ng restaurant. Sa ibaba, umaagos ang ilog. Sa mga araw na ito, tinutulungan ko si Joe Gutang na pamahalaan ang kanyang tindahan. Madalas akong nagbabasa ng mga libro ng accounting dito. Kapag hindi naka-duty si Joe Gutang, pumupunta siya rito. Makinig sa hangin at matulog sa ilalim ng mga willow. Medyo mapayapa rin. Kinusot ko pa rin ang imbitasyon ng prinsesa. Nalilito, tumingin si Joe Gutang at sinabi, sa buhay, hindi lahat ay perpekto. Sino ba ang walang kakulangan sa buhay? Hindi mo kasalanan ang pagkasira ng kasunduan. Jiang Zhaoxu, may mga bagay na matutulungan kita. Ngunit may mga bagay na kailangan mong daanan ng mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, parang pamilyar ang mga salitang iyon. Ngunit tama si Joe Gutang. May araw na babalik pa rin ako sa Shangjing. Sa loob ng bilog ng mga kababaihan. Sa labas ng bintana, maingay ang mundo. Tanging si Joe Gutang ang nakatayo sa ilalim ng bintana. Ang espada sa kanyang manggas ay ibinalik sa kaluban. Tahimik niya akong tiningnan. Pumunta ka lang. Ako, ang inspektor, ay susuporta sa iyo. Ang prinsesa ay nagdaos ng isang piging ng mga bulaklak. Pati na rin ang lugar ay pinili sa bundok Kiwo, 100 milya sa labas ng lungsod. Ngunit ang isang palayok ng aking inaalaga ang mahiwagang bulaklak ay sadyang sinira ng aking madrasta ilang araw bago umalis. Sa pamamagitan ng pagbagsak nito, nang dumating ako, mga piraso lamang ang nakita ko sa sahig. Ang aking madrasta ay nakatayo sa tabi. Ang kanyang nail polish ay mas pula pa sa bulaklak. Ang alilang babae na naka-duty ay hindi sinasadyang. Nabasag ang bulaklak ng binibini. Talaga dapat siyang. Sa sahig ay nakaluhod ang inosenteng alilang babae na umiiyak. Ang madrasta ayaw akong payagang pumunta sa piging ng prinsesa. Gusto niyang palitan ako ng aking stepsister. Naiintindihan ko, ayon sa dati kong ugali, para sa magandang reputasyon ng pagiging mabuting anak, tiyak na titiisin ko ito. Ngayon ayoko na tiisin. Inunat ko ang kamay ko at itinulak ang madrasta. Tulad noong una, pinapaluhod niya ako sa niebe. Hindi siya nakatayo ng matatag. Sumuray-suray siya at nahulog sa lugar kung saan nagkalat ang mga pira-piraso ng palayok. Ang buong kamay ay duguan. Hindi makapaniwalang itinaas niya ang kanyang ulo. Ito pa ba ang pinakamaayos at pinakamatalinong Jiang Zhaoxu? Tiningnan ko siya ng may pagmamataas. Tahimik kong sinabi, nawala ang kamay ko. Patawad na lang, may biglang dumating na saya. Dapat noon pa. Ngunit kailangan ko pa rin ng angkop na bulaklak. Sa oras na ito, napakalamig. Sa Shangjing,
Kahit karaniwang bulaklak ay hindi mahanap. Pabayaan na ang ganitong kakaibang bulaklak. Nagpadala ako ng mensahe kay Joe Gutang. Ngunit hindi rin ako umaasa. Napakarami niyang ginagawa sa araw-araw. Paano niya ako mapapansin? Ang ganitong maliit na bagay. Hanggang sa araw ng piging, nakaupo na ako sa karwahe. Wala pa ring balita. Umaga ng pagyeyebe sa Shangjing. Dahil ang bundok Kiwo kung saan gaganapin ang piging ay malayo sa labas ng lungsod, umalis ako bago sumikat ang araw. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa mga siwang ng kurtina ng karwahe. Narinig ko ang tunog ng mabilis na kabayo, lalo na malinaw sa niebe. Binuksan ko ang kurtina. Nakita ko si Joe Gutang na humihinto ng kanyang kabayo sa harap ng karwahe. Manipis na niebe sa kanyang balikat, puno ng lamig. Mula sa kanyang balabal, maingat niyang inilabas ang isang palayok ng asul na snow lotus. Makintab na parang jade. Ang snow lotus na ito ay bihira sa mundo at madalas tumubo sa mapanganib na lugar. Hindi madaling ipakita sa mga tao. Hindi ko alam kung paano ito natagpuan ni Joe Gutang. Sandali akong nawalan ng salita. Tanging tumingin sa kanya. Tinatangay ng hangin ang kanyang may frost na kilay at mata. Tinakpan niya ang mga sugat sa kanyang kamay mula sa buhangin. Sinabi ni Joe Gutang, tandaan mong umuwi ng maaga. Paghahanap ng bulaklak sa libo-libong milya, pagbebenta ng painting para sa libo-libong ginto. Sa huli, sinabi niya sa akin na umuwi ng maaga. Ito ang una kong pagkakataon na makita ang prinsesang Jialu na may mataas na kapangyarihan. Laging tinatawag na huwaran ng mga babae ng Dawei. Ngunit may sakit siya sa higaan, bihira siyang lumabas sa harap ng mga tao. Ang dumalo ngayon ay hindi gaanong marami. Ngunit pawang mga kilalang maharlikang dalaga ng Shangjing. Nang bumaba ako sa karwahe, maraming mga tingin ang bumaling sa akin. Kasama na roon ang mga taong noong ako ay tinanggihan ng paaralan ng mga babae na nang-api sa akin. Mali ba ang pagkakapadala ng imbitasyon ng prinsesa? Bakit ipinadala ito sa isang babaeng nakipaghiwalay sa kasal? Pista ng mga lantern. Napakagarbo ng isang parol na may disenyong naglilinis ng mga sandata. May mga tao pa ring tulad noong nasa paaralan na mahilig sumikat. Pumapayag ka bang magpahina ng boses? Binaliktad niya ang sitwasyon at nakipag-ugnayan. Kay Joe Gutang, isang babaeng nakipaghiwalay sa kasal na may pilay na binata. Bagay naman sila. Kaya ko sanang tiisin ang kahihiyan na ito. Ngunit hindi ko maaaring idamay si Joe Gutang. Sa sandaling bago ako sumagot, isang malinaw na lalaking boses ang nagsalita. Ang tatas ng mga salita. Nakatayo si Guan Zhao sa niebe. Itim ang kanyang mga mata na parang tinta, malamig ang kanyang boses. Inutusan ng tiya ang mga nagsalita ng masama kanina na huwag pumasok sa piging ngayong araw at umuwi na lamang. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang mga maharlikang dalagang nagsalita ay biglang namutla ang mga mukha na pinalabas sa pintuan ng piging. Nang iginagalang na prinsesa ito, ay tulad ng hayagang pagsasabing wala silang moral. Ano ang pagkakaiba? Tulad noong ako ay tinanggihan ng paaralan ng mga babae. Ano ang pagkakaiba? Napako ang aking tingin kay Guan Zhao, saka ko lang naalala na ang prinsesa at ang pamilya Guan ay may ugnayang magkakamag-anak. Tumawag si Guan Zhao ng tiya sa prinsesa. Hindi naman ito labis. Sa sandaling dumaan ako kay Guan Zhao, narinig ko ang isang napakababang paumanhin. Kahit na hindi sinasadyang makasalubong ako, ay nakakatanggap siya ng ganyang panunuya. Paano pa kaya sa mga lugar na hindi nakikita? Hindi nangahas si Guan Zhao na isipin. Hindi siya babae, hindi niya alam ang hirap ng pagiging babae. Sa isang saglit lamang, gusto niyang umiyak para sa akin. Kalahati na ng piging. Ang celestial snow lotus na hinanap ni Joe Gutang para sa akin ay walang alinlangan na nanguna. Tinawag ako ng dakilang prinsesa sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang dakilang prinsesa Jialu. Mula pagkabata, lumaki akong nakikinig sa kanyang mga nagawa. Nagpasiya akong maging tulad niya, isang babaeng may bertud at talento. Nang makita ko siya, tila siya ay may puting buhok at matandang mukha. Ngunit ang kanyang paningin ay mabait at malumanay. Nagtanong siya ng mga katanungan mula sa mga aklat ng edukasyon ng kababaihan, at sumagot ako ng isa-isa. Hinawakan ng dakilang prinsesa Jialu ang aking pulso. Ang aking pamangkin na si Guan Zhao, ipinakita sa akin ang iyong larawan ng paglalaban ng mga armas. Matagal na akong hindi nakakita ng isang babaeng gumuhit ng ganito kalaya na larawan. Nagmingning ang kanyang mga mata. Marunong ka bang sumakay ng kabayo? Tumahimik ang paligid ng isang saglit. Bagaman noong una, ang dakilang prinsesa ay kasama ng unang emperador na lumaban sa kabayo, ngunit ang mga maharlikang dalaga ngayon sa kabisera ay walang gustong humawak sa mga bagay na ito ng mga mandirigma. Mas gusto pa ng mga karwahe na hila ng asno, pabayaan na ang matutong sumakay ng kabayo. Gusto akong tulungan ni Guan Zhao, sinabi niya ang tiya, ngunit tumango na ako, at mahinang sinabing marunong akong sumakay ng kabayo. Natigilan ang tingin ni Guan Zhao, at nanatiling nakatutok sa akin. Nagkaroon na rin ng interes ang dakilang prinsesa dahil sa snow at fog. May malaking karerahan sa bundok. Ang totoo, katamtaman lang ang aking huwisay sa pagsakay. Ngunit kung bakit, kamakailan, hinimok ako ni Joe Gutang na magsanay araw-araw ng pagsakay. Sinasabing mapapalakas ang katawan,
Hindi ko inaasahan na magamit ngayon. Malawak ang karerahan, yakap-yakap ng ulap at hamog. Sa ganitong lugar, ang pagsakay ng kabayo ay hindi talaga mahirap. Ngunit may natagpo ang batis ng tubig snow. Kailangang bahagyang tumalon. Matapos ang isang ikot, huminto ako mismo sa harap ni Guanzhao. Pinulot niya ang hair ribbon na aksidente kong nahulog. Pinigilan ang pintig ng puso. Matagal bago natauhan. Bumaba na ako sa kabayo. Inakay ng sundalo ang kabayo. Nahiya si Guanzhao. Paos niyang sabi, "Hindi ko inakala na marunong kang sumakay ng kabayo, isang dalagang tulad mo." Sandali akong natahimik. Saka ko sinabi, "Noong tagsibol ng ika-8 taon ng Yuanjen, sa iyong seremonya ng pagiging adulto, sabi mo gusto mo ang babaeng marunong sumakay ng kabayo." Noong bata pa si Guanzhao, hindi na siya pumunta sa kabisera. Hanggang sa seremonya ng kanyang pagiging adulto, bumalik siya sa kabisera. Noon ko lang talaga nakita sa unang pagkakataon ang kanyang itsura noong lumaki na siya. Gwapo at elegante. Hindi siya sumusunod sa mga nakagawian. Ito ang aking nobyo na hinintay ko ng mahigit 10 taon. Laging maayos ang aking pag-uugali. Ngunit nag-isip ako ng maraming beses. Sa wakas, pagkatapos ng seremonya, nakausap ko siya. Iyon ang pinakamatapang kong sinabi sa buhay ko. Naglakas loob akong tanungin siya, binibining Guan. Anong uri ng babae ang gusto mo? Marunong akong tumugtog, sumulat, at magpinta. Tinanggap na ako ng pamilya Guan. Marami akong alam. Hindi ko inakala. Natitingin siya sa akin at sabihin gusto niya ang babaeng marunong sumakay ng kabayo. Kahit nakakaiba ang sagot, hindi naman ito mahirap. Naniniwala ako na sa sarili kong pagsisikap ay makakamit ko ang kaligayahan. Tiningnan ko ang ekspresyon ni Guanzhao at saka ko lang naunawaan na sinabi lang niya iyon ng walang pag-iisip. Sinabi lang niya, sagot na pinakamadaling makapagpahiya sa akin. Biglang nalaman ni Guanzhao kung paano niya binigo ang isang dalaga. Ang saya ng mahigit 10 taon. Kahit na ipinakilala niya ako sa Grand Princess, sinisikap na ibalik ang aking reputasyon. Hindi na niya maaayos. Ang mga saya na ito ay hindi na mauulit. Hindi siya makatayo sa sobrang sakit. Nilabag niya ang tradisyon ng pamilya. Hindi sumunod sa itinakdang landas sa gobyerno. Ayaw niya ng mga paghihigpit. Ayaw niyang pakasalan ang babaeng inihanda ng pamilya. Gusto niyang magtayo ng karera. Ayaw manatili sa kabisera. Pupunta siya sa hukbo sa Hilagang Kanluran. Akala niya tama siya. Pero mahaba ang buhay. Talaga bang lahat ay kayang makuha? Pinaalala ko kay Chang Gongzu ang kanyang hitsura noong bata pa siya. Siya mismo ang kumuha ng panyo para pahirin ang pawis sa aking noo. Mahinhin at marangal. May pananaw sa mundo. Matatag at hindi sumusuko. Ang paaralan para sa mga babae na itinatag ko. Ang dapat na maging mga anak na babae ng dakilang Wei ay dapat na ganito ang anyo. 12 salita lamang. Ipinanginig nito ang aking mga daliri. Ito ay isang reputasyon na maaaring makaapekto sa buhay ng isang babae sa panahong ito. Ang hatol sa akin ng Chang Gongzu ay sapat upang burahin ang mansanang naputol na kasunduan sa akin. Ikaw, isang batang tulad nito, ay higit pa sa karapat-dapat na maging asawa ng angkan ng Guan. Dapat sana ay sumama ka kay Chao at tawagin akong tita. Tiningnan ng Chang Gongzu si Guan Chao na tila nawawala ang diwa at bumuntong hininga. Ngunit ang mga kabataan ay padalos-dalos. Hindi na nagkaroon ng oras upang maunawaan ang iyong kabutihan. Noong mga panahong iyon, bata pa at mapagmataas, sino ang makakaalam na ang pagkakamali na ginawang desisyon ay wala ng pagkakataong pagsisihan? Sabi ng Chang Gongzu, paano kung gawin kitang estudyante ko? Ang aking sining sa pagtugtog ng instrumento ay wala pa akong mahanap na magmamana. Nagtaas ako ng ulo ng may pagtataka at nakita ang matalino at malinaw na mga mata ng Chang Gongzu. Talagang gusto niya ako at naaawa rin siya sa aking nangyari. Umiikot ang mundo sa pagitan lamang ng isang taglamig at isang tagsibol. Ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa pagputol ng kasunduan. Muntik na akong mamatay sa taglamig. Ngayon, bumuti na ang aking kapalaran. Ang mga imbitasyon sa salo-salo ng tagsibol na natanggap ko ay napakarami, hindi na mabilang. Kahit ang mga karaniwang tao sa Shangjing ay alam na ang binibini ng pamilya Jiang ay may napakatalino na talento. Maging ang Chang Gongzu ay pambihirang tinanggap siya bilang huling estudyante. Bagamat hindi masyadong maayos ang kanyang pag-aasawa at naputulan ng kasunduan, ngayon tila ay hindi na mahalagang bagay. Matagal nang itinatanghal sa mga lansangan na si Guan Chao ng Qinghe ay matagal nang humahanga sa binibini ng pamilya Jiang. Natatakot lamang siya na mamatay sa digmaan, kaya't pinutol niya ng may sakit ang kasunduan. Kung hindi, bakit niya binili ang kanyang parol sa halagang 10,000 sa pista ng lantern? Iba-iba ang mga kwento. Ngunit may isang bagay na pinagkakasunduan ng lahat. Ang binibini Jiang ay mabuti sa lahat. Ngunit ang kasalukuyang kasunduan ay hindi maganda. Si Zhou Gutang ay pilay at mabangis. Hindi talaga sila bagay. Huwag mong pansinin ang mga chismis sa kalye. Personally, inayos ng prinsesa ang paaralan ng mga babae. Inalis ang patakaran na ang mga babaeng naiwan sa kasal ay hindi pinapayagan sa paaralan ng mga babae. Mahina ang katawan niya. Inaalalayan siya ng mga opisyal. Ngunit umakyat pa rin siya sa entablado upang magturo. Noong itinatag ko ang paaralan ng mga babae,
Ang layunin ay magtulungan ang mga babae. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng ilang dekada, ang mga hinihingi ng lipunan sa mga babae ay naging mas mahigpit. Nanatili ako sa bahay ng maraming taon, kaya hindi ko alam na sa mga taong ito, ang mga babaeng tinanggihan ng paaralan dahil sa pagkabigo ng kasal ay napakarami pala. Ang pagbagsak ng kasal at masamang asal ay dalawang magkaibang bagay. Kung hindi tatanggapin ng paaralan ng mga babae ang mga babaeng naiwan sa kasal, saan pa sila tatanggapin? Naalala ko pa rin, ang taglamig na iyon ng ako ay naiwan sa kasal. Muntik na akong mamatay sa nyebe. Buti na lang may isang kamay na umalalay sa akin. Ngunit ilang mga babae pa kaya ang hindi nakatagal sa taglamig ng pagkabigo ng kasal. Naghihintay ako ng seremonya ng pagtatapos ng paaralan sa unang bahagi ng tag-init. Ayon sa plano, pagkatapos ng seremonya, itatakda ko na ang araw ng kasal ko kay Guanzhao. Sino ang mag-aakala na ako ay magpapakasal kay Zhou Gutang? Pero nitong mga nakaraang araw, madalas ko siyang hindi makita. Si Zhou Gutang ay tila abala sa isang kaso ng smuggling sa Jiangnan. Kapag ako ay libre, hindi ko siya nakikita. Minsan ay nagkikita kami sa kalye. Sumakay siya ng kabayo at dumaan. Ang kanyang pulang uniforme ay parang paru-paro na lumilipad. Tumigil ako sa tabi ng daan. Dumaan siya ng mabilis. Hindi siya lumingon. Hindi siya bumaling. Para bang matagal na panahon ang nakaraan. Tayo ay mga estranghero na nagkasalubong. Si Zhou Gutang ay pumayat na naman. Sabi nila, malaking kaso ito. Malapit na siyang umalis ng kabisera. Hindi alam kung kailan siya babalik. Sa palagay ko, kahit anuman bago siya umalis, kailangan ko siyang makita. Pero napagtanto ko na ang komunikasyon namin ni Zhou Gutang ay napakakaunti. Siguro sobrang busy siya. Ang katulong na naghahatid ng mensahe ay hindi makatanggap ng sagot. Napilitan akong gumising ng maaga at maghintay sa labas ng kanyang opisina. Isang umaga sa huling bahagi ng tagsibol, madaling araw pa lang, may lamig pa sa hangin. Naghintay ako ng halos kalahating oras. Bago siya lumabas, si Zhou Gutang ay dating tinatawag na nakangiting demonyo. Ngunit kamakailan ay laging malamig ang kanyang mukha. Sa araw na iyon, naghahanda siyang pumunta sa Jiangnan para imbestigahan ang kaso. Zhou Gutang, umakyat siya sa kabayo ngunit huminto. Bigla siyang tumingin sa akin. Dumaan ang tingin niya sa manipis na hamog, sa tahimik na umaga, at nakita niya ako agad. Pumunta ako sa karwahe upang kunin ang inihanda kong bag para sa kanya. Nang lumingon ako, nakita ko si Zhou Gutang na naglalakad patungo sa akin ng mabilis. Bihira siyang maglakad sa harapan ko. Si Zhou Gutang ay nagkasakit noong bata pa siya at humina ang kanilang pamilya. Maling doktor ang kanilang kinuha, kaya't ang kanyang kaliwang paa ay nagkaroon ng lihim na sakit. Hindi maganda ang kanyang paglalakad. Ngunit ngayon, sigurado siyang naglalakad patungo sa akin. Pinigil ko ang aking luha at sumagot. Zhou Gutang, tandaan mong dalhan ako ng lotus mula Jiangnan sa unang tag-init. Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Bumalik ka ng maaga. Si Zhou Gutang ay pumunta. Sa Jiangnan, maraming panganib ang nangyari. Ngunit sumulat siya at sinabi, sa pangkalahatan ay maayos naman. Dapat daw ay makakarating siya sa aking seremonya ng pagtatapos. Kaya umasa ako, hanggang isang araw. Biglang hindi mapakali ang aking puso. Hindi ko na kaya ang bigat sa dibdib. Hindi nagtagal, dumating ang balita na ang barko ni Zhou Gutang na pauwi sa Hilaga ay sinalakay ng mga tulisan sa tubig at lumubog sa ilog Yangtze. Wala nang bakas na natagpuan. Ang mga pinagkakatiwalaan ni Zhou Gutang sa kabisera ay nagdala sa akin ng isang sulat na isinulat niya noon pa man. Si Zhou Gutang, na tinatawag na aso ng imperyo. Ngunit ang kanyang mga sulat ay may pambihirang diwa. Tumagos ang lakas sa papel. Sinabi niya, sa buhay na ito, hindi lahat ng bagay ay perpekto. Araw-araw akong nasa talim ng kutsilyo. Nabubuhay sa dugo, inaasahan ko na mamamatay ako. Balang araw, ang aking ari-arian at mga pinagkakatiwalaan ay ipinagkakaloob ko sa iyo. Ibinalik ko sa iyo ang kasulatan ng kasal. Hindi mo kailangang manatiling tapat sa akin. Sana ay makahanap ka ng mabuting asawa at wala ng pagsisisi sa natitirang buhay mo. Ang mga linyang ito, hindi ko alam kung ilang beses ko naisip bago isulat. Ang luha ng kandila ay nahulog sa papel. Para sa akin, pumunta sa kabisera upang muling magkaroon ng pangalan. Pinasanay ako sa pagsakay ng kabayo upang makuha ang pabor ng prinsesa at iwan ang aking pamana bilang seguridad sa huling bahagi ng aking buhay. Zhou Gutang, matagal nang nag-isip ng lahat ng paraan para sa akin. Pinagkakatiwalaan, hindi ko alam kung naaalala pa ba ng binibini. Noong una, sa paanan ng bundok Tianmen, ang binata ay inaapi ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pilay. Ikaw ay nagkataong dumaan. Ang sinabi mo sa binata, sinabi mo, sa buhay na ito, hindi lahat ng bagay ay perpekto. Kahit napilay, tumayo ka, ikaw ay isang matapang at marangal na lalaki. Ang mga salitang iyon, ang nagbigay ng lakas ng loob sa binata sa susunod na 10 taon. Sa labas ng bintana, biglang umulan ng malakas na tag-ulan. Tumansik ang tubig sa loob, saka ko lang,
napagtanto na umiiyak na pala ako. Sana ay makahanap ako ng mabuting asawa at maging maayos ang buhay. Pero Zhou Gutang, ikaw naman, ano ang gagawin mo? Sa seremonya ng pagtatapos sa paaralan ng mga babae, sumayaw ako ng isang sayaw ng panalangin. Pinarangalan pa ako ng reyna. Sinabihan akong maghanda ng mabuti upang sumayaw muli sa seremonya ng taon. Ang balita na patay na si Zhou Gutang ay kumalat sa buong lungsod dahil sa reyna at sa papuri ng prinsesa. Kahit na ang pagkakataong ito ay nasira, marami pa ring mga matchmaker ang pumupunta. Muntik nang masira ang pintuan ng pamilya Jiang. Maging ang pamilya Guan ay nagpadala ng tao upang hingin ang aking kamay para kay Guan Zhao. Sa pagkakataong ito, ang nagpumilit na maging matchmaker ay ang matandang ginang ng mansyon ng Duke. Napakataas ng kanyang katayuan. Ang ngiti ng aking ama ay hindi nawala. Ngunit tinanggihan ko. Lumabas ako ng bahay at tinawag ako ni Guan Zhao. Sa pagdating ng Taglagas, pupunta siya sa hilagang kanluran, tulad ng kanyang inaasahan noon walang hadlang. Narinig ko na ang balita, yumuko ako ng bahagya. Naway masakop mo ang hilagang kanluran at umangat ng tuloy-tuloy ang iyong kinabukasan. Ngunit ako'y tiningnan ni Guan Zhao at tinanong kung bakit tumanggi sa kasal. Kahit pa ang pamilya ko ay may maraming pagkukulang, ang pakikipag-alyansa sa angkan ng Guan sa Qinghe, anuman ang panahon, ay isang napakainam na bagay. Hinihintay ko siya. Ang puso ko ay puno ng iba't ibang damdamin, isang pait lamang ang lumabas. Natatakot ako na siya'y bumalik at malungkot dahil ako'y nakipagtipan na si Zhou Gutang ay hindi isang taong mapagbigay. Gusto ko pang maghintay sa kanya. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang paos na boses ni Guan Zhao. Sinabi niya na hindi naman ayaw. Nakatayo roon ang payat na binata. Sa unang pagkakataon ay naging malinaw kung ano ang tinatawag na pagsisisi. Ang pait at pagsisisi ay tumubo ng ligaw na parang baging paos, nasabi ni Guan Zhao. Ang tipa noong sanggol pa tayo ay hindi ko kagustuhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakatago sa manggas. Paos ang boses. Ngunit ang babaeng tulad mo ay talagang gusto ko sa puso ko. Maaari sana niyang pakasalan ang babaeng gusto niya. Ngunit nagpumilit siya. Hindi niya ako nakilala bago pa man siya humatol. Mula noon, si Guan Zhao ay nasa hilagang kanluran sa bawat gabing maalon ang hangin. Maaalala niya na sa kabisera ay may isang babae na araw-araw ay nagsasanay ng pagsakay sa kabayo. Para sa kanya, hindi niya ito napangasawa, iyon ang isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Tatamaan ko ang drum ng katarungan. Ang naghahabol ay dapat ipaalam sa emperador ang sakit. Nang bayan marinig ng langit, isusumbong ko si Grand Tutor Jiang at ang kanyang pangalawang asawa na nagtangkang patayin ang panganay na anak na babae na napawalang bisa ang kasal. Kahit mahina ang pangangatawan ko sa loob ng ilang araw, ay hindi ako dapat umabot sa puntong umuubo at naglalabas ng dugo, kahit magpagaling ay hindi gumaling. Sa bawat araw ay inilalagay ng aking madrasta sa aking pagkain ang gamot na nagpapahina ng katawan. Ang pagsasakdal sa magulang ay itinuturing na walang utang na loob. Pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos sa paaralan, ng mga babae sana'y naging maayos ang lahat sa akin. Bakit ko sisirain ang aking reputasyon at ang aking magandang kinabukasan? Ang opisyal na humahawak ng kaso ay pahiwatig na nagpaalala sa akin. Kahit manalo ka, ang parusa lang nila ay ang pagkukulang sa pag-aalaga. Sapagkat sa huli, hanggang ngayon ay hindi naman ako namatay. Kung magpapatuloy ako, masisira ang aking sariling pangalan. Iginiit ko na gusto ko pa ring magsakdal. Ay, ikaw naman, Binibini, ano ba ang hinahabol mo? Itinaas ko ang aking ulo. Ang mga mata ay kasing linaw ng talim ng espada. At sinabi ko, hindi ako papayag. Humingi ako ng hustisya para sa aking sarili. Iyon lang, ang kasong ito ay bago. Sa huling araw ng pagdinig, kahit ang reyna at ang panganay na prinsesa ay dumating, pati na rin ang hindi mabilang na mga karaniwang tao. Ang aking ama ay naging isang opisyal sibil sa buong buhay niya. Hinihila ng umiiyak na madrasta, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Tumuro sa akin, galit na sinabi, ang pamilya Jiang ay hindi dapat nagkaanak ng isang babaeng tulad mo. Hindi ako yumuko. Tahimik kong hinarap siya. Hindi mahirap humanap ng saksi. Ang mga katulong at tagapaglingkod sa bahay, lahat sila ay maaaring tumestigo para sa akin. Noong Enero, napakalakas ng nyebe. Pinatayo ng ginang ang Binibini sa looban at hindi pinapayagang bumalik sa silid hanggang hating gabi. Nang puntahan ko siya, may 1 pulgadang nyebe sa balikat ng Binibini. Grabe ang lagnat ng Binibini. Ngunit hindi man lang pinapunta ng amo ang doktor. Inisip lang niya na nakakahiya ang Binibini. Narinig ko ang amo at ang ginang na nagsabi, kapag namatay ang Binibini, maaari na nilang kunin ang dot na iniwan ng unang ginang para sa kanya. Palaging may kahina-hinala ang mga tao sa paligid ng ginang, naglalagay ng kung ano sa pagkain ng Binibini. Ang mga nakarinig ay nagulat. Namula ang mukha ng ama. Ngumisi siya at sinabing,
Mga salita lang iyan ng mga katulong. Ano bang maganda sa pakikinig? Ang tanging kulang ay ang pisikal na ebidensya. Itinago na ng madrasta ang nakakalasong gamot sa isang lugar. Nasa isang deadlock ang sitwasyon. Narinig ko ang tunog ng mga espada na nagkakalansing. Gaano iyon pamilyar? Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Parang nalulungkot ako sa bahay at hindi makatalikod. Narinig ko ang boses ni Joe Gutang. Iniabot niya ang isang maliit na supot ng gamot sa opisyal. Narito ang ebidensya. Nagulat ang lahat dahil kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. At dahil din, lumitaw si Joe Gutang na sinasabing namatay sa mga bandido. Nagulantang sila. Ang panganay na prinsesa ay nagpigil mula pa kanina hanggang sa maging tiyak ang ebidensya. Saka siya nagalit at pinalo ang mesa. Ang isang grand tutor ay napakakitid ang pag-iisip. Paano siya karapat-dapat maging grand tutor? Nagkunot ang noo ng reyna. Maya-maya, marangal niyang sinabi, "Binibini Jiang, mukhang ang sayaw ng basbas sa taunang seremonya. Ikaw ang dapat sumayaw. Nakatakas ka sa kamatayan. Hindi ka ba isang mapalad na tao? Sino ang may swerte?" Halos itakda na ang tono ng desisyon. Ngayon, tiningnan, maraming babae sa mga mamamayan. Halos maramdaman nila ang sakit. Nagngangalit ang galit ng bayan. Pinagpapawisan ang noo ng opisyal. Ilang beses siyang nagpaalam sa itaas bago ibagsak ang desisyon. Ang Grand Tutor Jiang at ang kanyang pangalawang asawa, si Zhang, sa balak na patayin ang panganay na anak na babae, hindi karapat-dapat sa posisyon. Sibakin muna at imbestigahan, ikulong sa bilangguan, at maghintay ng karagdagang hatol. Hindi ko inaasahan ang ganitong magandang resulta. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Muntik na akong mabuwal sa lupa. Ngunit isang kamay ang umabot sa harap ko. Kamay iyon ni Joe Gutang. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas mula sa mga bandido sa tubig at kung paano niya nakuha ang ebidensya para sa akin. Nakita ko siyang pagod na pagod, punong-puno ng pagod, ngunit may mga mata pa rin na parang tamad tulad noong gabing may niebe. Matagal ko siyang tinitigan, natatakot na mawala siya sa aking paningin. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. "Tayo na, tumayo ka mula sa gabing may niebe, tumayo ka mula sa mga paghihigpit ng mundong ito." Sabay na umagos ang saya at luha. Hinawakan ko ito. Mula ngayon, hindi na kami maghihiwalay. Ito ay tulad ng dating niebe na nagliliwanag sa lumang puno ng plum.